Purihin ang Diyos, ating mga kapatid sa Panginoon. Magandang gabi muli sa atin, magandang hapon dyan sa inyong lahat at nagpupuri tayo sa Panginoon sapagkat tayo'y narito pa na maaring makapangaral at maaring makikinig, maaring pagpapalain at patuloy na maglilingkod sa Diyos. Tayo'y dadako muna sa panalangin, aming itinagkatiwala sa inyo, Panginoon, ang inyong mensahe, ang biyaya ng inyong salita. Samahan niyo kami ng maayos na pakikinig. Tulungan niyo kaming tanggapin sa pamamagitan ng tamang pag-unawa ang inyong mga salita. At magkakaroon kami patuloy ng paninindigan na ang inyong mga salita ay upang aming isagawa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, ating pinag-aralan ang 1 Juan sa nakalipas na mga linggo. At sa nakalipas na mensahe, pinag-aralan natin ang 1 Juan 2:15 hanggang 17. Yan ay nauukol sa ang pag-ibig sa sanlibutan. Naway, ang aral na yan ay hindi natin kalimutan na ang kalooban ng Diyos ay mahalin siya at hindi ang sanlibutan. Ang atin namang aral ngayon ay matapos ang banggit ni Juan sa sanlibutan. Banggitin naman niya ngayon sa atin. Ituturo sa atin ang kalaban ng Panginoon, ang Antikristo. Pag-aralan natin ang salita ni Juan tungkol sa mga Antikristo, the Antichrist. Yan ang ating pag-aralan ngayon dito sa 18 hanggang 24. Ito ang sinasabi. Mga maliliit na anak, ito na ang huling panahon at kung paanong inyong hangaring kung paanong inyong nangaririnig na darating ang Antikristo, na kahit na ngayon ay nagsisilitaw na ang maraming Antikristo, na sa pamamagitan nito ay nangalaman ninyo na ang panahon na ito ay huling panahon. Nagsilabas sila mula sa atin, subalit hindi sila talaga kabilang sa atin, sapagkat kung naging kabilang sila sa atin, ay walang alinlangang nagsipagpatuloy sana sila na mga kasama natin. Subalit nagsilabas sila upang maihayag na silang lahat ay pawang mga hindi kabilang sa atin. Subalit may pagpapahid kayong mula sa isang banal at nangalaman ang lahat ng mga bagay. Hindi ko kayo sinulatan ng dahil na hindi ninyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil nalalaman na nga ninyo ito at dahil walang anumang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan. Sino ang sinungaling? Kundi siya na tumatangging si Jesus ang siyang Kristo. Siya ay ang Antikristo na tumatanggi sa Ama at sa Anak. Sino mang tumatanggi sa Anak, siya rin ay hindi kinaroroonan ng Ama. Siya na kumikilala sa Anak ay kinaroroonan din ng Ama. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating binasa. Unahin muna natin tingnan itong kahulugan, mga kapatid, ng Antikristo. Sapagkat kung pag-aralan natin itong magpapahayag ni Juan sa Antikristo, alamin muna natin ano ba talaga itong mga Antikristo at yung ang Antikristo. Dalawa. Unahin natin itong mga Antikristo. Ayon kay Juan, binanggit niya sa 2:18, 22 hanggang 4, binanggit niya sa versikulo 3. Sila ang mga tao na mga kaaway. Kaaway, ano pa? Hindi nagpapasakop at sumasalungat sa mga aral at
layunin ni Kristo. Kumbaga anuman ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo na pinadala sa atin, naging tao, inihayag sa kasulatan, nalaman ng kasaysayan. Sa mga panahong ito, noong si Juan ay buhay pa at namatay na si Kristo, yung mga isiniwalat na mga aral, na mga bagay tungkol kay Kristo ay sila'y salungat. Sila ay mga nagpapanggap lamang. Si Pablo nagsasabi na ano ang Antikristo. Hindi niya binanggit na si Pablo hindi bumanggit sa salitang Antikristo, ngunit bumanggit siya sa sinasabi niya mga kalaban ni Kristo. Ayon sa Filipos 3:18 hanggang 19, bumanggit si Pablo ng tatlong mga kahulugan o mga katangian ng mga Antikristo o kalaban. Sinabi ni Pablo, kalaban ng cross ni Kristo. Una, sabi niya, ang kahihinatnan nila ay kapahamakan. O kapahamakan sila. Pangalawa, ang kanilang dinidiyos ay ang kanilang tiyan. Sila ay masyadong abala sa pagkain, sa mga bagay ukol sa sanlibutan. Pangatlo, ang kanilang ipinagmamalaki ay ang kanilang kahihiyan. Tingnan mo yan. Ang kanilang kaluwalhatian ay ang kanilang kahihiyan. At katapusan, ang kanilang pag-iisip ay makasanlibutan. Makasanlibutan ang kanilang pag-iisip. Yan ang mga Antikristo ayon kay Pablo, na sabi ni Juan ay mga kaaway, hindi nagpapasakop at sumasalungat. Sila rin ay mga nagpapanggap na kumilala kay Kristo at nagpapasakop sa iglesia sa pansamantala. Sabihin, mga miyembro silang hindi tunay ng iglesia, pero hindi talaga sila tunay na kabahagi ng katawan ni Kristo. Doon lang sa local church member, but not really a real part of the body of Christ. Mga nagpapanggap lamang. Ito rin ay binanggit ni Juan sa Pahayag, Kapitulo 2, sa mga taga-Episo, na kanilang kilala ang mga hindi kay Kristo. Sila ang mga Antikristo. Ngayon, tingnan naman natin itong ang Antikristo. May iisang tao. So, dalawa, no? Mga Antikristo at itong mga Antikristo. Ano ba itong Antikristo na isang tao? Siyang darating na isang tao na kaaway at sumasalungat kay Kristo. May iisang figure, isang tao na maghahari sa sanlibutan na siyang tatawaging Antikristo. Siya ay binanggit ni Pablo sa pangalawang Tesalonica 2, sa 2 at 4, 2 hanggang 4. Darating siya bago darating ang Panginoon. Ibig sabihin, tanda siya na darating na ang katapusan ng mga panahon at darating na ang Panginoon. Ano siya? Tinawag siya ni Pablo sa 4 na bagay. Una, siya ang tao ng kasalanan. Kasalanan ang kanyang daan, ang kanyang mga gawa, ang kanyang mga salita. Ibig sabihin, ang mga bagay na utos, mga aral, mga batas ng Diyos ay kanyang sinasalungat, kanyang kinakalaban, o kanyang sinusuway. At hindi lang sinusuway, kundi ang mga tao ay kaniyang dalhin sa pagsuway. Yan naman ang tatak ng Diablo sa Episode 2, Kapitulo 1 hanggang 2. No? Yung prinsipe ng kadiliman na siyang nagtutulak sa mga anak ng pagsuway. Ano pa? Siya ang anak ng kapahamakan. Kapahamakan ng kanyang daan, kapahamakan ng kanyang patunguhan. Ang mga bagay ng pagpapahamak sa tao ay ang kanyang daan. Sabihin, pahamakin niya mga tao
at siya rin ay kapahamakan ang kanyang patunguhan. Salungat siya at nagmamataas laban sa Diyos. Para siyang si Lucifer sa Isaias 14 na siya ay nagpaangat ng kanyang sarili at sinabing mas mataas siya kaysa kataas-taasan at siya ibinaba sa pinakamababa. Siya naman ay pang-apat, magpakadiyos na uupo sa templo ng Diyos. Tingnan mo, hindi lang siya sasalungat sa Diyos, siya pa'y magpakadiyos at uupo sa templo ng Diyos. Ibig sabihin, gusto niya siya rin ay sambahin. Ito ang Antikristo. At ang mga Antikristo ay iba sa Antikristo. May iisa at mayroong marami. Ngayon, tingnan na natin itong aral ni Juan tungkol sa mga katangian ng mga Antikristo na kanyang binanggit at binasa natin. Ano ba ang mga Antikristo sa kanilang katangian? Una, sabi ni Juan, sila'y darating na sa huling araw. Huling araw sapagkat sa una mga panahon, hindi pa sila dumarating. Maraming Antikristo. Ngunit, hindi talaga sila pumasok sa iglesia. Kalaban sila agad. Sa panahon ni Kristo, maraming Antikristo siyang kalaban. Sa panahon ni Pablo, sa panahon ni Pedro, sila nangaral may mga kalaban. Ngunit ang ibig sabihin ni Juan dito, noong sa iglesia, na naglabasan, panahon na sila ay nagpapakilala na hindi talaga sila mga kasama. So, sila ay darating, sabi ni Juan, sa huling araw. Tanda ng pagbalik ni Jesus. Sa huling araw ay maglalabasan ang mga Antikristo. Sabi ni Juan, maririnig silang darating. Maririnig sila sa mga aral ng mga mangangaral. Maririnig sila na sa simbahan, sa iglesia na lumalabas, nakikipag-away, sumasalungat sa mga aral. Maririnig silang nariyan sa mga lungsod, sa mga iba't ibang dako ng bayan na yon kung saan sila noon, hanggang sa atin ngayon. Maririnig sila'y darating na marami sila. Sabi ni Juan sa Juan 2:18, maraming maririnig na darating. May bawat iglesia mayroon nito, mayroong mga Antikristo. Ang bawat lungsod, ang mga kabayanan ay meron na silang darating. Tanda sa huling araw. Pangalawa, sila ang naging mga kasama at kasapi sa iglesia, ngunit hindi na nanatili at umalis sa iglesia. Tingnan nyo, ang mga Antikristo ay mga kasama, mga, sabihin natin, bautismado, mga nagpabautismo, na sumasaling kasama, sumasaling sumasamba, sumasaling nagbibigay. Ngunit sabi ni Juan sa 1 Juan 2:19, basahin natin. Sabi niya, nagsilabas sila mula sa atin, subalit hindi sila kabilang sa atin. Tingnan nyo, hindi sila kabilang talaga, kaya nagsilabas. Sapagkat kung naging kabilang sila sa atin, walang alinlangang nagsipagpatuloy sana sila sa atin. Kung sila ay tunay na kasama, hindi sila umalis. Ang kanilang pag-alis, sabi ni Juan, nagsilabas sila upang maihayag na sila nga ay hindi kasama natin. Ang kanilang pag-alis, tanda na sila hindi kasama. Ay pagpabalik-balik niyan, huwag nang tanggapin. Kasi maging ingay, maging problema, maging kasamaan sa iglesia, mga nagsasabing sila'y kasama, ngunit hindi pala. Sila'y umalis sapagkat mga Antikristong hindi talaga kasama. Pag-alis nila ay tanda ng kanilang pagiging hindi kasama. Ano pa? Sila'y mga sinungaling na nagtatanggi na si Jesus ay ang Kristo. Sa panahon ni Kristo, may mga
nagtatanggi sa kanya, may man na nagpapabulaan sa kanya. Ngunit sa panahon ni Juan, ang mga antikristo, sinabi niyang nagtanggi sila nga si Jesus ay ang Kristo. Ibig sabihin yung mga pinangaral nila, yung mga itinuro ng mga apostolis at mga anak nila, ang mga sinabi ng kasulatan tungkol kay Kristo na siya ang Mesiyas, siyang tagapagligtas, siyang pinili, ipinadalang tagapagligtas ng sanlibutan, nag-alay ng kanyang sarili upang tayo'y dalhin muli sa Ama. Siya ay ating tagapamagitan, siya ay ating kapalit, siya ay ang sakripisyo, katapusang sakripisyo, alay ng kasalanan. Hindi nila tinanggap ang mga yan. Ang mensahe ng Ebanghelyo, ang mensahe tungkol kay Kristo, kanilang pinabulaanan at tinatawag sila ni Juan at sinungaling sa versikulo 22. Sino ang sinungaling? Kundi siya na tumatanggi na si Jesus ang siyang Kristo. Itinatanggi nila si Jesus ang Kristo. Ano pa? Siya ang Antikristo. At sa pagtanggi niya kay Kristo, tinanggihan rin niya ang Ama. Ang Ama at ang Anak ay iisa. Si Amin Jesus, ang salita niya ay salita ng Ama. Ang gagawain niya ay gawain ng Ama. Anumang narinig niya sa Ama ay sinasabi niya. Kaya isa sila. Pag salungatin mo si Kristo, sinasalungat mo ang Ama. Sapagkat yun ay ang Diyos. Ang Anak ay naroon sa Ama. Ang Ama ay naroon sa Anak. Ay sabi ni Jesus kay Filipe, sabi niya, hindi maaring sabihin mo sa akin, Filipe, na ipakita niyo sa amin ng Ama, sapagkat ang nakakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. At kung ikaw naman ay sumasalungat sa Anak, tumatanggi ka sa Anak, tumatanggi ka rin sa Ama. Yan ang sabi ni Juan tungkol sa mga antikristo. Sinungaling, nagtatanggi. Maaari tayong magsinungaling ng maliliit na bagay tungkol sa anumang bagay sa buhay. Mga pagsisinungaling natin dito, dyan. Pero itong pagsisinungaling na ito ay mahirap. Huwag mong pabulaanan. Huwag kang magsinungaling tungkol sa iyong tagapagligtas ni Kristo. Huwag mo siyang tanggihan. Huwag mo siyang pabulaanan. Huwag mo siyang ang kagaya ni Judas na kanyang tinanggihan, kanyang tinalikuran, kanyang ibininta. Tinanggihan niya si Jesus. At napahamak siya. Ito ang mga tao ng kapahamakan, mga sinungaling. Sila rin ay nagtatanggi sa Ama sapagkat itinatanggi nila ang Anak. Wala sa kanila ang presensya ng Anak, wala rin sa kanila ang presensya ng Ama. Hindi sila pinananahanan ng Diyos. Kaya ito, mga kapatid, ang aral natin na kailangan nating kilalanin ang mga antikristo, na sila ang mga persona, mga taong darating sa huling araw. Naway kayong naiiwan dyan ay hindi mga antikristo. At yun din mga nagsialis ay hindi mga antikristo kasi umalis man lang sila umuwi sa Pilipinas. Yung ba pumunta sa Amerika. Ang ibig sabihin natin, kung sila nananatili ba pagdating doon sa kanilang bahay, nagsisimba pa ba sila? Hinahanap pa ba nila ang aral na itinuro natin? Baka hindi na. Delikado na sila din ay mga antikristo. O sila ba'y sumasalungat sa mga aral na itinuturo? Dapat kapatid, alam mo ang aral natin at alam mo ang tinuturo natin, pinag-aralan mo ng mabuti upang hindi ka tawaging antikristo na mananatili ng pansamantala at aalis din. Tayo ay magpapatunay na mga kasapi ni Kristo, isa kay Kristo, kabilang kay Kristo, mga alagad ni Kristo, mga taong susunod at sumusunod, sumampalataya kay Kristo.
tayo'y manalangin. Aming ipinagkatiwala sa inyo, Panginoon, ang inyong aral, ang inyong salita na aming tinanggap ngayon. Aming kinikilala ang inyong pagkapanginoon sa amin. Ikaw ang Kristo, ikaw ang tagapagligtas namin. At wala na kaming ibang puntahan, kagaya ng sinabi ni Pedro. At hindi maaring ipagpapalit ka namin sa anumang bagay. Sapagkat ikaw ang aming tagapagligtas at Panginoon, tagapaglikha namin, at ikaw ang lahat sa amin at buhay namin. Samahan niyo kaming magpapatuloy, matatag at malakas. Samahan niyo kaming ipahayag ka sa mga tao. Palakasin niyo kami tulungan sa aming buhay ng pagkilala, pagsampalataya sa inyo hanggang wakas. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Manalangin niyo kapatid na ako'y kagaling. Mayroon pa akong frozen shoulder dito. Medyo di ko pa gaano iangat ang aking shoulder. At naaway ako'y gagaling sa mga pagsubok na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Naway marinig namin kayo sa inyong mga komento sa mga mensahe nga inyong pinakinggan. Hanggang sa sunod. Salamat at pagpalain kayo ng Panginoon.